Did you know na isa sa mga benepisyo ng bugbog na katawan ni Kristo ay ang pagpapala? Sige, basa. 2 Corinthians 8:9. For you know that the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that through His poverty might become rich. Ating bigyang pansin ang salitang so that you through His poverty might become rich. Sa Greek word ng so that, intention, purpose, reason. Talaga sinadya pala ng Panginoong Hesus ang pagtanggap ng kanyang kamatayan in a barbaric way of form of death. Yung pinakamahirap, pinakamasakit. Bakit? Dahil alam niya na kakailanganin natin ang benepisyo ng kanyang kamatayan sa mundong ito. Pangalawa, yung salitang that through His poverty. Ibig sabihin, sa Greek ay tokayuu, means beggar. Si Kristo ay naging dukha, pulubi, yagit, mas mahirap pa sa daga. Bakit? Siya ay pinanganak ng mahirap, nabuhay ng mahirap, at namatay ng mahirap. Luke 2:7. Saan siya pinanganak? Sa sabsaban, sa kulungan ng mga hayop. Ang iba sa atin pinanganak sa magandang ospital, sa mga clinic, lying in, at ang pinaka-pagwalang pera, sa kumadrona. Pero hindi tayo pinanganak sa kulungan ng mga hayop. Bakit kayo pinanganak dyan? Kasi trading ng Diyos yan. Siya ang naghirap para mapabuti ka. Hanggang sa kamatayan, si Kristo ay namatay na mahirap. Sabi sa Bible, sa John 19:23-24, sa krus, si Kristo ay namatay ng hubad. Ang kanyang damit ay pinagsugulan ng mga sundalo sa paanan ng krus. Ayon sa mga eskular ng Biblia, ang Panginoong Hesus ay pinahiya sa buong sanlibutan. Wala raw talagang saplot nung naroon na siya sa krus. Hinubaran talaga siya. So sobrang kahihiyan. At ito pang masakit. Nilibing siya, sabi sa John 19:38-42, nanghiram pa siya o hiniram pa ang kanyang libingan kay Joseph na Arimatea. Alam mo kapatid, maaring hindi ka kasing yaman ni Henry C. o ni Lucio Tan, pero hindi ka pulubi na namamalimos para sa iyong pagkain. Dahil mahal ka ng Diyos, kaya siya namatay sa iyo at ang benepisyo niyan ay para sa iyo. Ang salitang poverty sa Greek ay tuchia. Literal means indigence o extreme poverty o beggary. Sa Tagalog, dukha, yagit o pulubi. Ang salitang rich naman ay galing sa original na Griegong salita na ang ibig sabihin ay pluteo, means yumaman o become wealthy, ginawang mayaman, pinayaman, made rich. Hindi katulad ni Jesus na likas na mayaman. Plusius ang tawag sa Greek noon. Tayo ginawang mayaman o made rich. Kaya ang tawag pluteo. Ang ibig sabihin ay ginawang mayaman o made rich, hindi dating mayaman, pinayaman lang dahil sa paghihirap ni Kristo. Nasusulat, so that through His beggary, we made rich. Tandaan na ito ay regalo sa atin ni Kristo na ang kaunlaran mo sa buhay ay biyaya lang sa iyo. Kung si Kristo namatay ng literal, ibig sabihin, ang mga benepisyo niyan ay literal mo rin natanggap kung ito ay iyong pinaniwalaan. Again, we are karito. Pinagpala na, pinaburan na. Dahil sa kanyang kamatayan sa krus, ang benepisyo ay tinanggap na natin. Mga kabiyaya, pakipalo naman, like and share para tuloy-tuloy ang ating evangelism sa ibang tao. Again, sa susunod,
Did you know?